Hello people! Ito naman ang lunch ganap kahapon na hindi ko na-upload. Nag-ready na ako dyan ng whole chicken. Kinat ko lang ng 4 cuts. For the veggies, baby zucchini, carrots, and pumpkin. 1, 2, 3, smile muna tayo. Chicken vegetable kapsa pala ang request ni Amo. Naghiwa na din ako ng 1 at kalahating kamatis. Hiniwa ko lang maliliit. Onion na marami at garlic. At meron tayong green chili dyan. Optional naman yan, parang ikaw. Meron din tayong luya na fresh. Ginadgad ko lang. At kailangan din natin ng bay leaves, black lemon, tapos ito ay cloves. Konti lang din para hindi naman mag-overpower yung mga aroma nila. Then naglagay ako ng konting cardamom at yung 1 tablespoon ng kapsa powder. Gumamit tayo dyan ng broth cubes, asin at paminta. Una kong ginisa yung black lemon, bay leaves at cardamom at cloves. Sinunod ko si luya at garlic and then sinunod ko uli yung ating onion. Nag-translucent na yung ating onion, sinunod ko na yung kamatis at yung tomato paste. Igisa nating mabuti yan para mag-soft yung kamatis at maluto na yung ating tomato paste at mawala yung asim. Asim. Tapos ilagay ko na yung kapsa spices, asin at paminta at yung broth cubes. Pagka sabihin ng amo nyo na gusto nila yung white kapsa, tanggalin nyo lang yung tomato paste at iles nyo yung kamatis na fresh. After nagisa yung mga sangkap, nilagay ko na yung ating manok. Maraming ways ang pagluto ng kapsa. Merong kapsa na ihahalo together yung ating karne sa rice. Kung yun ang paraan, tatanggalin natin yung balat ng karne or karning manok. Depende yan sa preference ng amo. Huwag kayong magdaka dito sa kabsa ko na may gulay. This is chicken vegetable kabsa. Hindi to magluba, this is kabsa. Kung chicken kabsa lang, edi wala ng gulay, pero ito pa rin yun. After nagisang mabuti yung karne, nilagyan ko na ng tubig intended para sa rice. Wait, 1, 2, 3, smile muna tayo. Ay, meron pa pala yung patwinkle-twinkle ng eyes. Yung chicken ay lutuin natin yun ng 30 minutes. At while naghintay tayong maluto yung ating manok, gawa tayo ng mga side dish na salad. Dalawang kind ang request ni amo na salad. Itong cucumber yogurt salad at small cut salad. So, yung unahin natin is yung cucumber yogurt salad. Shredded lang naman na cucumber yan. Yung ginamit ko dyan ay 3 pirasong katamtamang laki and then 3 cup din na yogurt. Pero depende sa inyo kung pwede kayong magdagdag or mag-less. And then, naglagay ako ng garlic, fresh garlic, and yung mint na powder. Dried mint yan. Yung fresh na dried mint ay pina-air dry, tapos ginawang powder. Tapos, asin lang. Yan lang. Ipaghalo lang yan, then ilagay ko yan sa fridge para lumamig at mamaya pa naman ang kain ng, sabi niya ay 3 o'clock Medyo nag-struggle ako dahil binigyan ako ng oras ni amo kung ano yung oras ng kain nila. School days pa kahapon at magsundo nga ako. Dadarating ako dito after magsundo na mga 2:15 to 20, ganon. At pagkabsa, alam ko talaga itong amo kong ito, ayaw niya yung iinitin na yung kabsa. Gusto niya talaga fresh from the burner. So, nag-message ako sa kanya, binigyan ko siya ng choice. It's either lutuin ko ng early at iinitin ko na lang after ako magsundo. Or, i-prepare ko yung mga salad, ilagay ko sa fridge at lutuin ko yung chicken at lutuin ko na yung gulay and then ibabad ko na yung basmati rice sa tubig at nung pagdating, saka ko ilagay yung rice. And bibigyan ako ng 1 oras bago kakain. Nag-okay naman siya. So, yung kain kahapon ay nasa 4:15 na ng hapon. Yung ginawa ko dyan ay small cut salad. Lettuce, tomato, onion, at cucumber. Tapos na tayo sa salad. After 30 minutes, saluto na yung ating chicken. Hinango ko yan at nilagay ko sa baking pan. Ibabroil natin yan 20 minutes bago i-serve ang kanin. I-broil natin yan until mag-golden brown yung top. So, lahat ay nakaprepare na bukod doon sa rice. Pagdating ko kahapon, ay inon ko na yun agad yung mga burner para mainit yung sabaw, saka ko nilagay yung rice. And then, pinaluto ko like nagluto tayo ng regular rice. Tapos, ito namang gulay ay half cook lang yan dyan, yung carrots at yung pumpkin. Ito namang chicken ay kinabiran ko muna ng foil at nilagay ko muna sa loob ng oven para hindi siya mag-dry. Nagtakal na rin ako ng 4 cups ng basmati rice bago ako umakyat para maglinis at 10 minutes bago ako aalis para magsundo ay huhugasan ko yun at ibabad. At yung veggies na pumpkin at carrots, half cook na yan. So, pinatay ko na yung apoy. Yung zucchini naman at yung chili, mamaya na yan sabay sa rice. Ready na ako dyan para magsundo ng estudyante. 10 minutes bago ako aalis, hinugasan kong maigi yung ating basmati rice na mga 5 times siguro. Paganda kasi
yung basmati pag nahugasan ng mabuti, mawala yung mga starchy niya para hindi siya magdikit-dikit. Maganda yung texture niya ng kabsa. Hugasan natin yan bago natin ibabad. Kasi pag kabsa, dapat nakababad yan ng 30 minutes bago lutuin. So, tamang-tama pagdating ko. At ito na yung serye after nagsundo. Nakarating na ako ng bahay at dire-diretso ako sa kusina. Inon ko na yung apoy. Nagkuha lang ako ng kunting sabaw at nag-add ako ng tomato paste at olive oil. Yan yung ating pangbasting sa ating chicken. Nag-add ako ng kunting salt at paminta. Ibabrush natin yan sa ating chicken bago i-broil. And then nilagay ko na yung zucchini, yung chili at yung rice. Pwede kayong mag-add ng salt dyan. Siyempre titikman nyo yan bago maubos yung sabaw. Dapat medyo salty or medyo maraming asin yung nilagay nyo. Nag-add pala ako ng butter. Pwede naman butter G. Nag-fried na rin ako ng almond nuts. Toppings yan. Hindi mawawala yan dahil hanapin yan ng amo ko. Yung kabsa, pag titikim kayo dyan, medyo salty or damihan nyo ng kunti ng asin kasi nga mag-absorb pa yan doon sa rice. Natuyo na yung sabaw ng ating kabsa. Ito na yung itsura niya. So, time na yan para magpain-in. Nilagay ko na sa low yung heat. Yung ating chicken, time na para i-brush natin yan. Yung kinuha nating sabaw kanina, nilagyan ng tomato paste, kunting asin at paminta at olive oil. Yan yung ating ibabrush dyan. Inon ko na rin yung oven sa ibaba para ibabroil natin yan until mag-golden brown. So, pagka i-oven natin yung chicken, hindi natin pwedeng tanggalin yung skin ng manok. So, pagka tinanggal yung skin ng chicken, ibig sabihin hindi natin hahanguin at hindi natin ibabroil. Isasama din natin doon sa rice pag magluto. Kumbaga, nasa loob lang yan siya ng rice. Ganon yung type ng kabsa. So, marami talagang way ng kabsa. Luto naman na yung ating kabsa 10 minutes bago pa dumating si amo. Dito mahilig sila sa chicken with vegetable kabsa. Mahilig sila sa mga may gulay na kabsa. Sa mga magtatanong or sa mga naghihintay dyan sa ating biryani, hindi pa kasi sila nag-request ng biryani. Kung meron lang talaga, gusto ko talaga magluto ng gano'n. So, ganyan lang pag-serve ng kabsa. Time to serve na dahil dumating na yung amo. So, yung ating chicken ay pinaibabaw natin sa ating kabsa rice. Hindi ko tinanggal yung ating black lemon dyan dahil palamuti yan, tapos gusto din yan kainin ng dalaga naming alaga. Dito si amo ay gusto niya merong almond nuts yung top. Depende sa mga amo. Naglagay ako ng slice na lemon dyan. Pwede kayong maglagay ng parsley, cucumber pag gusto kayo. Masayang lang kasi dahil meron tayong mga side na gulay or salad. So hindi na ako naglalagay. Lemon na lang, tapos yung fresh na chili yung nilagay ko at yung almond nuts. Ito na yung ating cucumber yogurt salad at yung ating small cut salad. Nilagyan ko ng lemon, asin at olive oil. Si amo kong lalaki, akala ko talaga konti lang yung matira nila. Akala ko 1/4 lang yung makain nila kasi nga naglilisto ng kain. 1/4 na lang pala yung natira. Talagang kumain siya ng matino kahapon. Pati yung mga gula ay mga salad. Tuwang-tuwa ako dahil yun na lang yung natira. So yung natirang chicken dyan, isa sa driver, isa din sa akin. Yun na lang yung natirang salad. Tayo! Meron tayong laban. Laban o bawi. Salad pa. Meron tayong chicken. At yung tutong, nag-iwan ako ng bunti. Namili tayo ng gulay para balance naman yung ating kainin. This is kusa. This is laban. Sarap yung pangalan. Laban. This is kusa. Or zucchini. Kusa naman laban. So, gusto ko yung blended salad. Patay ng salad kunti with rice. Akala ko nga, 1/4 lang yung makuha nila kasi nga, yung amo ko lalaki, medyo naglilay siya ng kain. 1/4 na lang yung natira. Sobrang yummy daw. Creamy? Ito yung tsura ng zucchini. Para sa ano? Para sa upo. Na parang sayote. Sarap. Ang
ayaw makain dito is yung mga cardamom, yung mga spices. Sarap ng tutong. Doon talaga nanood yung lasa ay pagtutong. Lagyan natin ang hot sauce. Salad. Pumpkin.